Walang kadala-dala. Mga gonggong ba itong grupo na Percival at Dilima, mga kababayan? Di ba kung inyong natatandaan, nung nakaraang taon ang kanilang impeachment, mga kababayan, na technical sa Korte Suprema? Ngayon, parang inulit na naman nila. Hindi makapag-antay ang mga walang hiya, mga kababayan, na magsampa ng kasong impeachment laban kay VP Sara Duterte na sa halip na February 6, mga kababayan, ipinail nila ito ng February 2. Kating-kati ang mga leche na masampahan na talaga ng impeachment si VP Sara Duterte. Apat na tulog na lang sana ang kanilang kailangang antayin, mga kababayan, pero hindi pa nila nagawa. Kaya pinag-iisipan na ng kampo nila VP Inday ngayon, mga kababayan, na pag-aralan ng constitutionality ng pagsampa nila ng impeachment case kahit wala pang February 6, mga kababayan. At baka malamang sa malamang mateknikal na naman. Etong sinampang impeachment ng mga bagong loyalustay, mga kababayan. Eto na mga bagong supporter ni Marcos ngayon . Tingnan nyo, nagsampa ng impeachment, mga kababayan. Lahat natawa. Tingnan nyo mga reaksyon ng mga tao, mga kababayan. 100,000 mahigit ang natawa. Kakaunti lang ang nag-like, mga kababayan. Grabe. Parang naging komedyante itong mga, oh Diyos ko Lord. Itsura pa lang, mga nakakatawa na talaga, pero mas nakakatawa yung pinaggagawa nila. Panoorin nyo po, ha? Kahapon may nag-file na yung Makabayan Block at saka yung grupo ni ano pangalan nung Saba! Yung Kiko. Hindi si Kiko Matching. Yung Kiko Aquino, mga kababayan, na pamangkin ni Panot na para ding sunga-sunga, mga kababayan. Grupo ni na Percival. Dilimaw. Yang Akbayan at yung Bayan Muna, mga kababayan, originally magkalaban yan. Magkalaban yan, nagpapatayan nga yan dati. Yan ang mga original na mga rebelde, mga kababayan, sa panahon ni Marcos Sr. Pero ngayon, sa panahon ni Marcos na Jr., sila na at tagapagtanggol ni Bangag. Dahil mayroon silang mas matinding kalaban ang mga Duterte, mga kababayan, na dudurog sa kanila. Nag-unit time na sila, mga kababayan. Kiko, Tindig po yan. yung Tindig. Nag-file Yung Dilima, sinasaba. Laban sa pangalawang Pangulo. Anong reaksyon ng grupo? Well, sa amin naman po, talagang expected na po yan. No? In fact, Dahil inanunsyo na nila Sabi nila, i-refile namin sa February 6. Hindi makapag-antay February 2. 4 na araw na lang, ha? Magiging hudyat pa yan tuloy, mga kababayan, sa another technicality. kahit nung panahon na, kung naalala nyo, lumabas yung desisyon ng Supreme Court, sinasabing void yung naging impeachment. Void! Last year, yung articles of impeachment. Up in issue. Alam naman nating lahat na magre-refile sila pagkatapos ng 1-year bar. Lumabas na rin yung resolution dun sa MR against Motion, affirming na void Final yung na, last di ba? year. Final! Hindi nga sila pwede mga kababayan magsampa ng motion ulit. Talagang patay na impeachment. Po yun kasi nakasulat doon na denied with finality. Denied with Pero finality. yun palang ina-expect na namin. Kaya actually sa defense team, hindi po talaga tumigil yung trabaho namin kahit nung matapos yung Supreme Court decision, yung pagkalabas nun, talagang regularly we still meet, still fine-tuning yung aming mga ginawa Fine-tuning? na pag-prepare doon sa last year's impeachment. So hindi na, parang kumbaga business as usual kasi hindi naman po natigil yung aming preparasyon. What is the position of the defense dun sa time? Pinagdidebatehan niyang kahapon. Ano ba talaga yung umpisa ng yung reckoning period? Yung- Yan, mga kababayan. Di ba originally February 6? Tapos sinabi nila, mga kababayan nila Dilima, sa tingin namin January 15 Hindi pala talaga in-specify ng mga kababayan ng Supreme Court na January 15. Sila lang ang nag-speculate. Pero originally, February 6. January 15 ba? February 6 ba? Nevertheless, inunahan na nila. Inunahan na. Hindi lang makapag-antay ng 4 na araw, mga kababayan. Ganyan sila kaatat na masipa na sa pwesto si VP Sara Duterte. Na sila. Pero Sumugal ang mga Sabi gonggong. naman po, narinig ko rin yung mga panayam kasi kahapon bakit sabi ng ibang February grupo, 2. I think it was Attorney Colmenares who also mentioned Isa pa yung gonggong na mga kababayan, abogago. Pamangkin ni Angel Locsin. Yan lang ang pamangkin na mas matanda pa sa kanya. kasi the resolution to the MR, may pinag-usapan doon yung session days versus sa original versus decision. the original. So sabi niya dahil doon may naging pagbabago. Yan yung posisyon nila. Sa amin, Sila Dilima lang, mga kababayan, ang nag-interpret na naman. Walang sinabi ang Supreme Court na January 15. Disgrasya ka na naman dyan, Saba. Ngiwi, Percival.
Siguro, hindi naman ako pwedeng magsinungaling dito at sabihin never pa namin na pag-usapan. Obviously, pinag-uusapan namin. Pinag-uusapan na nila mga kababayan na questionin din yung pag-file nila na hindi pa hindi pa due. Yeah. Oo naman. But napag-desisyon na namin, we would like to reserve commenting. We are monitoring yung development. Pinag-uusapan nila mga kababayan. Itong mga na-file on how the House will act. Yung pag-file nila ng early ng mga makabuang black at saka na nasaba. On it. And then, siguro at the appropriate time, doon namin talagang ilalabas yung position namin. Kasi syempre, I hope you can understand, we try not to disclose and telegraph yung mga strategiya. Strategy. Kasi pwede kasi partner na maging technicality yun eh. Technical. Double technical, disgrasya. Ewan lang natin mga kababayan, ano magiging reaksyon ng mga sunga-sunga na to, no? Kung technical na naman mga kababayan, siguradong lalo nilang aawayin ng Korte Suprema. Si Percival mga kababayan, ang sabi niya, ang Supreme Court is Supreme Cuddler daw mga kababayan ni Sara Duterte. O ngayon, kung double technical ka Percival, sasabihin mo na lamang kasalanan ng Korte Suprema na kayo ang hindi makapag-antay. Technical na naman daw, Hindi, Pwede yun eh. Kung mali yung computation. So, back to zero kayo. Technical na naman. Hindi kasi makapag-antay na 4 na araw na lang. Ganyan kaatat itong mga hudas, mga kababayan. Mali Hudas. ginawa ninyo, another ground na naman na madidismiss na naman sa dulo. Madidismiss na naman sa dulo, mga kababayan. Pero right now, I just want to clarify, wala pa po sinasabi na we may question it. Sikreto na muna po, dahil yan taktika yan strategy. Huwag nating ipaalam mga kababayan ang strategy ni VP Sara para mabulaga itong mga animal, mga kababayan. We may not question it. Yeah. Kasi ngayon, pinag-aaralan din namin Pinag-aaralan din po namin yan. Tama. Dahil talaga namang, tama naman din yung mga nasabi na sa unang decision kasi Feb 6, dito, medyo silent, implied. So, Silent mga kababayan, So, Dilima lang ang nag-speculate. Sa unang desisyon, sinabi, February 6. Magre-refile. And then ngayon, mga kababayan, yung calendar days lang ang ang nabago. And then, Dilima, yun pala, yung calendar days lang. Bilang-bilang sinasaba, mga kababayan. Sinangiwi, ganyan-ganyan pa. Bilang-bilang. January 15 yan. Ayan, rule is rule. Kapag madidisgrasya kayo dyan, sa inyong bilang dilima, may mintis sa iyong bilang. Talagang technical na naman yan, mga kababayan. Disgrasya ang kahahantungan na naman. to analyze it. I think yesterday also, I think Congressman Wag niyong isisi sa mga Duterte, yung inyong katangahan, Bilibaw, Niwi, Percival. Representative Luistro, I think mentioned something about the need to seek clarification From the So hindi rin Kailangan kinalify muna ng Supreme Court, no? implied lang pala. Hindi rin pala specific Implied. na sinabi ng Supreme Court na hindi na Feb 6 o 7, January. Walang ganun. Wala pong nakasulat. In-imply lang ni na Dilimaw. Yun nga, may mga pananaw na In-speculate lang sila na ang mga kababayan, nag-interpret. Whereas, nung unang desisyon, mga kababayan, malinaw doon na February 6. Ngayon, walang nakalagay na January 15. Sinadilima lang ang nagbilang. dahil ang naging basihan yung session day, definition session day, maaring napaaga. So, ito yung mga bagay na pag-uusapan. But yun nga, sa ngayon po, we'll reserve commenting on that. Pero hindi talo naman ang sambayanan kapag Sa bayanan na naman. Sinas Percival. Sila ang hindi pa sumunod sa rules. Tapos, talo kung mateknikal. Talo talaga ang mga low bender. applied. So, for a very big case, tapos ang ang sinabi mo lang, mga Supreme Court Justices, Supreme Court. magsipag-gising kayo, hindi mo parang you owe it to the public. Sila Dilima lang kasi ang nag-imply mga kababayan ay ng January 15. Sa unang desisyon, February 6, mga kababayan, maliwanag. Ipaliwanag nyo namang mabuti at hindi nanguhula tayong lahat. Kasi baka sabihin naman ng Sino ba kasi may sabing manghula sina Dilima? Sinabihan na nga February Supreme 6. Court, spoon feeding naman. Kung nalagay ko talaga yung date. Banana feeding mga kababayan sa makatuwid. Kung sasabihin pa ulit na hindi February 6. February 6 nga, ang original. Para na sinubo ang saba mga kababayan sa bungangan ni Dilima.
Mag-isip ka naman. Oh, sabi ng Supreme Court. Kaya namang mag-mat, di ba? Nako, itong mga lolo ko na ito. Hindi yan pupunta sa Supreme Court. Ang Pero boss sa akin nila lang po, Oh. yung implied, I think, was something mentioned in one of the interviews Oh, yesterday. implied. Who said it. Sa amin naman, of course, we have our own views on it. Oh, ayan. Oh, pero hindi niya sasabihin mga kababayan dahil baka mabuking ang kanilang plano. Siguro po, i-monitor lang natin kasi actually hindi natin alam kung Disgrasya. dalawa na magiging impeachment complaint. Oh, yes. Lalong magwawala nito sina Percival mga kababayan. Madagdagan. That's why we're monitoring the developments kung anong mangyayari sa House. So, on a personal level, nakausap na ba ng team si Vice President Sara? Ang gagawin nila yan mga kababayan na baka maibang grupo na naman ang magpa-file sa February 6. O yun na lang ang gamitin nyo. Wag na yung kay Percival. O disgrasya na si Percival sa technicality. What? Was she cool about it? Was she agitated about it? Was she Hindi. furious about it? Anong personal feeling niya when she heard the Not new. Dahil ang alam ni Sara mga kababayan, right from the start, 2023 pa lang, alam na niya na isasabotahe siya ng mga bangag. meron na naman ulit? Kami naman po ng ating Vice Presidente halos on a daily basis. Magkausap naman po kami. No? She's been very hands-on on this. Was she cool about it? Or ano? To be honest, hindi na talaga sorpresa sa kanya Kasi siya nga nagsabi sa amin noon na... Na ipapa-impeach siya. At eto na rin mga kababayan. Eto na ang pinaka-aantay ni Tuta Soto mga kababayan. Kaya gustong-gusto niya na ma-impeach na yan si Sara Duterte dahil mayroon ding impeachment si Marcos mga kababayan At once maging ma-impeach mga kababayan si Sara Duterte, ang inaasahan ni Soto mga kababayan, siya na ang papalit. Vice President. And then ipapa-impeach na naman nila si Bangag mga kababayan. Walang kahirap-hirap maging presidente ang taga One Bull University mga kababayan. Kaya nagkakandara pa siya mga kababayan na sipain na si Sara dahil baka mauna ma-impeach mga kababayan si Bangag. Aangat si Sara, dapat sabi ni Tuta, unahin si Sara. Ang problema dyan mga kababayan, sige impeach sila yung dalawa. Pero aangat na sa presidente si Sara Sige impeach siya as vice president pero mayroon siyang constitutional duty napapalit sa presidente kung ma-impeach din si Bangag mga kababayan. So sige, hindi na ako mag-vice president, presidente na lang. Yung expect nyo na yan. Kung makalampas man tayo this year, next year, meron ulit yan. Marahil kung... Hindi lang ngayon yan mga kababayan, until maging presidente si VP Sara Duterte, every year yang mga salot nitong mga ngiwi mga kababayan at mga saba, every year yan magsasampa ng impeachment ng mga panggulo lang. Lampasan din natin yung this year. Baka sa 2027, meron ulit yan. So, kumbaga Every year na yan hanggang maging presidente si Sara. Yung ganyang mga... Hanggang bababa sa pwesto si Sara sa presidency. Ang sarili. Alam na niya. Opo, actually, Tumanda na masyado sa wakwak mga kababayan daw Sabi ni Tatay Digong parang wakwak na ito si Doris Vigornia Tumanda na sa kakaintriga. Expected. and this is to be very blunt and honest po sa inyo. Kilala nyo naman ako pag nag-uusap tayo. Noong last year, kahit nung meron kaming naka-file na petition sa Supreme Court, she was ready to go and she was already saying, sagutin na yan. Bloodbath na mga kababayan. Yan ang sabi niya. Pero, iba ang strategy ng defense team mga kababayan Sa lahat ng stages mga kababayan ng kaso, hahanapan nila yan ng gusot mga kababayan dahil once na mag-pass na yung stage na yan, hindi na babalik sa dyan na phase mga kababayan. So kung ma-dismiss via technicality, mas mabuti. She was ready I want bloodbath. Sa ngayon, I don't think anything has changed. No? She remains ready to face it. Kung lulusot, bloodbath allegations talaga yan. And the team has been working really hard to also be able to present the facts at yung depensa para sa kanya. But at this point, wala pa pong anumang galaw ang depensa. Ang mode ng depensa ngayon is Puro bintang. observing. Wala pa sila. Wait and see. Ganun ba? Ay, hindi. Depensa pala, Akala natin yung nagsampa. Yung depensa, wala pa. Dadaan pa yan sa Department of Justice, kung mayroon bang substance, mga kababayan. Pagkakalaraw Kasi ko. po, unang-una, alam nyo naman, may dalawang modes ng pag-impeach. Yung isa yung nangyari doon sa impeachment ng ating Pangulo na ni-refer nila sa Committee on Justice. Pwede rin yung nangyari kay Vice Presidente last year na 1/3 vote, hindi po ba? So sa atin, sa ngayon, syempre, pinagmamasdan lang natin kung ano ang magiging hakbang ng House dito sa mga nahain na complaint. Oo. But of course, we're ready for all the possibilities na pag-aralan na po namin.
Ready, Yung ready. depensa ba naniniwala na meron ding judicial overreach? Remember, the Senate President declared na although Tuta yun eh. 1 billion eh. Kung ano-anong pinagsasabi, judicial overreach. Oh. Ito sila FOA, sila nga ang parang, sila ang nagsuggest sa Korte Suprema mga kababayan na yan, hindi tama. Oo, nag-agree lang ang Korte Suprema. Sila ang petitioner eh. So walang judicial overreach talaga mga kababayan sa parte ni na FOA. Ano ka naman? si Senate President Tito Correct, Soto, Hmm. yung mga Abogado yun. Oh. napaka- Gago lang pala, walang abo. Siyempre, pwede sila masita sa Supreme Court, di ba? Pero si Tito Soto, hindi ba siya abogado eh? O kaya talagang Pero si Chua, mga kababayan, nag-ipal. Abogado yung si sabi Chua. niya may judicial overreach. Anong take nyo doon? Meron ba o wala? Well, siguro i-premise ko muna yung sagot ko na as regards dun sa mga pronouncement ng Senate President, I think he's entitled to his opinion. No? Okay. So, by no means am I saying na mali siya. Etong gusto natin kay Pawa mga kababayan, hindi talaga hindi sumasakay sa mga intriga o ganyan. Yan ang magandang, eto magiging press secretary ito mga kababayan, counterpart ni Claire Castro. Dahil kapag humaharap sa media mga kababayan, nasa punto and then kalmado, walang away, walang intriga. Si Claire Castro pa yan, wala na. Para nang nasa palengke mga kababayan. What not, I think it's inappropriate for me to argue with the Senate President. He's entitled to his own opinion. Pero syempre, ang posisyon ng defense team, lalong-lalo na kami yung naghain ng petition. Sila nga naghain eh. Lang mga kababayan, kumatig lang ang Korte Suprema. So nga naman kung sasabihin nilang may overreach mga kababayan, may pang-aabuso. Oh. Hindi sa pananaw naman namin walang judicial overreach. Bakit? Kasi hindi naman po natin kumbaga ay sinasabi na ang Supreme Court kasi dito, ang gusto naming palabasin dito, ang ginawa ng Supreme Court dito is to look at yung process ng pag-initiate ng complaint. Hindi naman po kung sino ang may impeach, kailan may impeach, at kung tama bang may impeach o hindi. That is definitely exclusive. Yung process lang, kung dumaan ba sa due process, hindi eh. Nagbayad pa nga daw. Sa makatuwid sila pa nga ang dapat kasuhan mga kababayan, itong mga kongresista kung tumanggap sila o sino yung ng bribe mga kababayan para ma-impeach si Sara. The powers of Congress to do under the Constitution. So pagdating naman po sa Supreme Court, hindi sila nakialam on the allegations, kung meron bang basis yung mga allegations. It was really more on the process. Kung More on the merong grave process, abuse of discretion, ika nga, Nakitaan niya ng grave abuse. doon sa Abusado pag-initiate ng impeachment, which is really provided for under the Constitution, Article 8, Section 1. Ito, aantayin natin ito mga kababayan na magbobotohan dahil talagang isasabotahin natin lahat ng mga kababayan, mga kongresistang bumoto na ipa-impeach si BP Sara. Iitlugin natin sa halalan 2028 mga kababayan. At hindi natin kakalimutan, pag upo ng presidente ni BP Inday, iimbestigahan ang mga iyan. Tinatawag nating expanded power of judicial review. Pwedeng reviewin ng Supreme Court ang mga naging akto ng co-equal branches, whether it be Congress or the Executive, kung merong grave abuse of discretion. Grave So yung abuse. proseso lang naman po yung tinignan dito. At hindi yung kung may Hindi yung kung sa Sara, grabe, gadon mga kababayan. Supreme Court, tuta ni Duterte, tuta ni Duterte, tuta ni Duterte. Yan ang sabi ni Larry Gadon, no? Tapos, si Percival, sabi, Supreme Court is the Supreme Cuddler of Duterte daw. kanan ba? So nga! Wala. Okay. So para sa iyo, ginawa lang ng Korte Suprema ang trabaho niya. Para sa Ngayon, amin, kung definitely ang yan po resulta posisyon nung namin. paggawa niya ng trabaho niya ay parang nabago ang proseso, that is the Hindi naman binago. Tinama lang. consequence of the decision of the Supreme Court. Sa amin po, it wasn't really nabago. It was more of na-clarify lang ano ba yung Ito maganda mga kababayan kay POA dahil kinokorek niya mga kababayan yung iba kasi kapag pinifeed ng media mga kababayan tapos yes lang tapos hindi nila kinokorek tapos ikukot ka. Sabi ni POA ganito gayong siya ang nag-feed mga kababayan. Eto hindi niya tinatanggap mga kababayan, kinokorek niya o hindi naman binago. Kaya
Believe tayo dito kay Powa talaga mga kababayan. Magaling na magaling. Mga dapat mong gawin in accordance with the Constitution. In fact, if you read the motion for the resolution and the motion for reconsideration, sa tingin ko nga parang wala namang masyadong nabago, in-emphasize lang doon In-emphasize. na ang session day, for example, Nabago nga yun. is Ay, huwag mo na ipilit. Hindi nga yan bago. That is the tama. Ang nagbago niyan ay ang mga kongresista. Tapos ngayon lang sila na-call out na mali pala yung ginagawa nila. One day is kasi one yun day. po ang theory Oo. namin talaga noon na iba ang legislative day, Iba iba ang ang session session day, day. under the Constitution. Oo. Kasi nung ginawa yun ng framers, ang iniisip nila, 'di ba, kung meron tayong gustong ma-impeach, tingin natin kasi dapat mabilis, hindi dapat patagalin pa yan. Kaya So, nga. one session day sa amin is one calendar day where session was held. Correct. So, regardless kung nag-adjourn o hindi nag-adjourn, one session day yun. Oo. Naman, Parang interpretation lang po. Correct. In accordance Interpretation lang yan sa eh. paniniwala ng mga House. mambabata. Opo, So, opo. parang Oo nga, kinorek na sila mga kababayan. Wala namang binago. Tinama lang dahil mali ang interpretasyon ng mga mambubutas. magkakaroon ng pagbabago sa kanila dahil ang dati nilang paniwala na hindi yan, na considered yan na one session day, kahit 3 araw pa yan, basta hindi nag-adjourn, one session day yon, tama? Opo, but Hindi na ngayon totoo yun. Hindi na. But only, I think we have to, at least doon sa pagkaintindi ko sa resolution ko, only as regards the initiation of impeachment. Of impeachment. Not naman, I mean, meron Hindi pa rin sa day-to-day hindi na sa legislative, kalakaran, na regular. Kasi yun yung bone of contention dun, Bigonya. Kaya Pag nga. hindi Bigonya! nag-adjourn, one session day lang yun. Sabi ng court, ay hindi po. Kaya Kada araw, isang Oo. araw yun. Kaya nga. Parang ganon. So, in Kaya a nga sense, may pagbabago. Ako, ayoko naman In a lagi sense, maging opo. In a nega. sense, opo. Pero nega naman talaga ako. Negastar. Talagang Oo, nega megastar. ka. Wakwak na nga sabi ni Tatay Digong. Intrigador ka daw. Gatron, diba? Pero kasi nga, kung may maliwanag na patakaran, noong una pa man, hindi tayo aabot sa ganitong klaseng sitwasyon, hindi ba? Ang dami na nagtanong tungkol dyan eh. Yung mga katropa pips ko yung judicial partner, anong sabi mo? Overreach. English yun. Overreach. Ang ibig sabihin lang nun, pakikialam. Nangingialam. Oo. Nakikialam. Wala yung ngingialam, mali yun. Nakikialam. Yan ang tama. Huwag mo gamitin yung nangingialam, mali yun. Nakikialam. Oh, okay, go ahead. Parang gusto ko yung Oh. nangingialam. Kasi nga, yung batas, subject to 400 million interpretation. Ay, lawyer yung kaharap mo. Ay, kaya nga, di ba? Ganun, di ba? Iba-ibang interpretation. Sana lang talaga ay may malinaw para hindi iba-iba. Opo. Yeah. Which is impossible din naman. Kasi Impossible kayo, meron kayong din. mga sariling pananaw, hindi ba? O, Sabi nga po nila, Ma'am Doris, diba, you have 10 lawyers in a room. Sabi ni Impossible Dream daw. Si Soto, Tuta. Tuta. No, but, but we're clear na syempre ang Supreme Court po ang final arbiter. So, ito ang maganda nito, meron ng guidelines. Kasi syempre meron namang ibang mga naging cases on impeachment, diba? Like yung Francisco versus House, yung Gutierrez. Pero iba-iba kasi yung mga sitwasyon Yeah. Kung paano Correct, na-initiate. Hindi siya talagang apples to apples Hindi kasi yung apples to apples. comparison. Opo. At ibig sabihin nun, na-argue nila ng malinaw ang kanilang posisyon. And unanimous ito take note. Unanimous? Hindi po ito, walang Oh, double unanimous in the in the first place. Kumontra. Oh. 14-0 po. I think. Unanimous. Iboto 14-0. Unanimous. Nakalib at saka May may nag-abstain ba? Wala. Ito po yata, Nakalive. Leave of absence. Di ba yung Chief Justice hindi Chief Justice ba? Si Kagiwa Hindi pala. po, 14-0. Yung una po, I think it was 13-0. May nag-abstain. May yata nag-abstain, nung una. tapos nakalive. Si Singh, Ito nakalive. po, Oh, unanimous pa rin. Walang dissenting eh. it was 14-0. 14-0. Okay, sige. Dahil alas 8 na, yung pinaka-importanting tanong ko, kailangan mo sagutin. Sige. Intriga na. Ito na intriga. Oh, hindi ka papatulan ni Powa. Sorry ka na lang. Sabi ng madlang people, napakasimple naman kasi. Badlang people na naman ang gagamitin mga kababayan. Bakit hindi mo sabihin Il Chico na sabi mo? Sabi mo. Bakit hindi na lang ipaliwanag ng Vice President? Pinaliwanag nga, hindi kayo Ay, buset.
Buisit talaga itong media, mga kababayan, no? Kayo lang ang hindi nakakaintindi. Yung akusasyon sa kanya, kung sino Pinaliwanag na nga. si Piat, ano pala nun? Diyos ko, Lord, hindi nga kailangan lagyan ng pangalan. Mary Grace. Yun lang naman din yun, hindi. Bobo kayo. Matagal lang pinaliwanag yan na it's not hindi na kailangan, mga kababayan, na lagyan ng pangalan. Hanggang ngayon, hindi natin alam ano ang sagot ng defense. Confidential nga it's a matter of national security. Kung sasabihin nila, mga kababayan, kung sino-sino yung mga taong iyan na talaga real identity, malalaman ng mga rebelde, papatayin nila. Kaya sa batas, hindi na kailangang i-disclose kung sino yan. Code name lang yan. Siguro parang cliche. Ayoko sanang isipin Cliche. ng cliche, pero parati na kasi natin nasasabi na sa appropriate forum, no? At ito na siguro yung appropriate forum sa impeachment kung talagang maglabasan. Cliche. Kasi yung mga confidential activities, para lang masagot natin ng diretso po yung tanong. Yung mga confidential activities, meron po kasing restrictions yan sa pag-disclose lahat-lahat. Oh, yan. Hindi kasi nakakaintindi itong mga buisit na ito, mga kababayan. Sa Pati na public itong document. media. Alam na yung media, mga kababayan, ang kasagutan na confidential nga yan. Tapos, paulit-ulit nilang gagawin pa rin, mga kababayan, ang intriga. It might jeopardize yung National security. ongoing operations, etc. Oo. In fact, under RA 3019, pinaparusahan yung pag-disclose ng confidential Oo, yan. Ang sabi ni Tatay Digong, that constitutes to graft. information to unauthorized people, no. So marahil noong mga panahon na yon ay ang pakiramdam ay hindi tama dahil baka may mga jeopardize tayo ng mga operations. Pero dito sa impeachment, kung ito man ang tamang venue, siguro mailalahad na natin kung ano. And we've been preparing for that din naman po as part of the okay. defense team. So ayan. finally, Sana hindi na naman maintindihan ito, mga kababayan. Ang proper kasi dyan, mga kababayan, is i-pressure nila ang COA na tingnan itong mga taong ito or itong mga ginastos ni BP Salang ganyan kung tama ba o tama ba. Dahil ang COA, mga kababayan, ang may karapatan na magsabing mayroong mali sa paggastos si BP Sara Duterte. Lalong-lalo na dyan sa usapin ng confidential fund dahil hindi yan pwedeng i-disclose. The mere disclosure, mga kababayan, kung ano ang pinaggagastahan mo dyan sa confidential fund, pwede kang makasuhan and that constitutes to graft, sabi ni si Tatay Digong. lalabas yan. Siyempre gusto nating sagutin lahat ng yan para doon lang natin mapapatunayan na talaga namang walang basihan yung mga batikos na katiwalian laban sa Vice President. Yun na nga, but you have to discuss it in public kasi nabulgar na sa public, di ba? Opo. So for so long a time, hindi natin nakilala totoo, alias ba yan? Sino ba yan? Tatonta. Yun, I think Alias nga yan, codename yan like eh. that, Yes. madidiscuss yan sa We understand. impeachment trial. During the course of trial. Kung uusad man siya into an impeachment trial. Kasi we don't know. Hindi pa natin alam yun eh. We don't know but Eto na. Alam ko nang isusunod mong tanong eh. Paano kung hindi uusad? Hayaan nyo ang COA. Hayaan nyo ang COA dahil ang itong mga codename na yan, mga kababayan, ng mga piatos, kahit hindi yan i-disclose sa publiko, sa COA, allowed yan sila, mga kababayan, na i-disclose yan. Ang COA ang sisilip. Kung makikita ng COA na, hindi pala ito legal, ang COA na ang magsasabi. at least as far as the defense is concerned, medyo nandun na tayo nakafocus talaga no in fact even last year full-blown trial. Dahil di naman natin alam kung ano maging desisyon ng Supreme Court noon eh. So we were really preparing for trial. But the trial will happen in the Senate. In the Senate. Oo, hindi yan sa Kamara de Representante. Attorney Mike, thank you. Maraming salamat. Ay, nako. Maraming salamat. It Wala kang nahita sa intriga, El Chico. was nice to finally see both of you in Finally. person. Finally, so palpalin itong mga mga kababayan intrigador na hindi nakakaintindi. Itong nakakainis dito, mga kababayan. No? Paulit-ulit na lang, mga kababayan. Paulit-ulit na mga intriga, walang katapusang intriga. Salamat rin po sa oras na From time to time, pag merong kailangan i-explain, Sana give us a ma- heads up. sana Pwede ka maintindihan mo pumunta na, dito, ha? Mag-zoom tayo at taga-ayun. Pero, El Chico, naintindihan mo na ba? Bukas bakalawa, magtatanong na naman yan, mga kababayan. Bakit hindi nyo in-explain si Piatos?
Gagamitin pa mga kababayan pa ulit-ulit na intriga. Do you live in Quezon City or... Opo, malapit lang Ayun, po. wala nga yan. Ako pala, malapit lang pala eh. Puntahan mo sa bahay para mabatukan, mabatukan ka niyan. Sabi ko, Sabihin niya na, ito ang angas mo sa interview ha. Palibasa, ikaw ang dyan, angkor. bisita na lang ako para... Oh, Thank you. Nice to see you, attorney. Maraming salamat po at magandang Mabuhay umaga ka. po sa Si Akop, hindi na buhay. Mukhang si Bangag mga kababayan, ewan lang natin. ating mga Meron na kababayan. akong magiging attorney partner. Kasi nakikinig daw yung mga Supreme Court justices. Busy siya. Oo, hindi kanya pwedeng ma-represent. Lagot ka sa mga Parang Supreme Court attorney justices. tapos, Hindi pwede yun ito na- yun mga kababayan, Oh. Debating ko. Debating nga yan, partner. Magkikita pa lang kayo, pumapatak na Hindi nga niyo alam yung common sense. Magyayabang ka pa na para ka ng attorney wakwak. yung method niya. Kita pa lang wala pa tayo. Para na daw siyang attorney mga kababayan din. Diyos ko Lord. In your dreams, Bigornia, Doris. Discussion ng legal strategy face to face pa lang. Makikita mo pa lang yung hairdo ngayon ni Atty. Poa. Bayad. O yan mga kababayan, yan. Ang mga loyalistay dahil hindi nila mahanapan ng gusot si Powa, hindi nila matrigger ang kanyang mga kababayan, yung itsura ni Powa ang kanilang tinitira. Kesyo daw mga kababayan, yung buhok para daw babae, and then parang Dracula. And then, ang ngipin daw mga kababayan, malaki daw. As if naman hindi napapanot itong si yung hairdo pa ang pinapansin talaga. To si Alvin El Chico. Magkikita pa lang. Buti na lang yan si Powa, El Chico. Mataas ang buhok. Ikaw, malapit ka lang mapanot. Ito si Doris, malapit na rin malagas mga kababayan ng buhok. pa lang. Thank you. Ang itsura, Attorney, joke Thank lang you. po. Okay. yung ugat mo sa lieg, Doris, malapit na Si pumutok. Attorney Michael Poe ang tagapagsalita po ng impeachment defense team ni Vice President Sara Duterte. Salamat kayo. Naka-interview kayo kay Powa. Dumami ang inyong viewers. Itong mga kababayan, ABS-CBN, ba to? Hindi to ABS. To mga kababayan, DZMM. Pagmamayari yan ni Tambaluslos. Si Tambaluslos ang may-ari niyan. Ano masasabi niyo dito mga kababayan na hindi nakakuha ng intriga itong Doris Bigornia? Post your comments below.